at payak na buhay na binigay sa akin ng Diyos, doon ko po nakita na kailangan nakasentro lang sa Kanya kung paano siyang kikilos sa buhay mo upang maigalaw mo ang buong mong pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi makakatulong kung kayo may karamdaman at aapuhapin nyo ang problemang pantao, hindi po makakatulong. Sapagkat magpapadagdag lang po siya ng alalahanin. May mararamdaman kayo sa katawan nyo na lalala kayo. Subalit kung ang kaukulang karamdaman na pinahintulot sa'yo ay inalay mo sa Diyos, nakapokus ang isip mo, ang puso mo, tapat ang pananalig at pagtitiwala mo, wala kang maririnig na bagabag, kundi ang maririnig mo ay ang tinig niya na lumaban ka, pagagalingin kita, hindi mo patakda, mabubuhay ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat noon ko po napagnilay, kaya po pala ang ilan halos hindi makarecover. Sapagkat ang iniisip nila, naku, pag may nangyari sa akin, paano ang anak ko? Naku, pag may mangyari sa akin, paano kaya yung buhay nila? Wala, hindi po. Hindi pala natin kaya bilang tao. Buhay po ba ang Diyos? Kung ipaubaya po natin sa ating Panginoon ang lahat ng kaukulan, siya po ang titimpla ng lahat para matanggap mo bilang katauhan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, kung inyo pong narinig ang bawat patotoo, nakita nyo. Andyan po ba si Tintin? Ang aking pamangkin na si Tintin na 2 weeks ago ay nahulog po at nagkaroon ng depresya sa kanyang kamay. Kasama ko po siya ngayon. Alam niyo po, habang naglalakad kami kanina, naakay ko siya na siya may depresya sa kamay at ako naman ay dito po sa spinal. Ang sabi ko sa Ama, pinupuri kita Ama sa pinadlasap mong ito sa aming buhay. Amen po ba yun? Sapagkat kung paano ako nagtibay, at paano akong dinulog ng mga kapatid ko bilang mga alagad at kaps, maging higit ang ating mahal na Apo Kunching, eto po kami, malaya kaming lumalakad patungo sa dambana mo na parehas kaming may depresya. Subalit nakita ko po ang kagalingang dulot sa isang pananalig at pananampalataya. Sige po, magnilay kayo. Kung sa isang pamilya po, ang kaganapan ay sabay-sabay, ano ang magiging damdamin niyo po kung wala kayo sa Espiritu? Buhay mo ba ang Diyos? Ang dami ng katanungan. Bakit mo pinatupad dyan? Bakit mo ako ginanito? Bakit ganito ang nangyari sa akin kung kailan ako tumutupad sa iyo? Mga kapatid, huwag niyo pong sasambitin sa bibig niyo. Sapagkat ang lahat ng kaparaanan ng Diyos sa ating buhay, may dahilan, may paraan, at siya lang ang dapat panaligan. Buhay po ba ang Diyos? Eto po, alam niyo po, ang kagalak-galak, umalis po siya sa amin after 1 week na sabi mag-aaral. Mami Beth, naiyak ako kanina. Yung kapatid ko po, ang kanyang ina, na number 1 na pinakasuplada sa aming magkakapatid, na akala ko hindi sila naniniwala sa pinaglilingkuran ko. Subalit pinagmamalaki po nila pag may dumadayong ibang sekta na nagbabahay-bahay, pinagmamalaki po nila yung lugar na to. At itong bata na to, nakaloob ng ating Panginoon sa aking buhay, sa kaganapan sa kanya, makulit po siya, nag-aaral. Kaya napagnilay po niya na kaya pinatupad ng Ama na siya'y mahulog sapagkat batid ng Ama na nawawala na siya sa Espiritu ng Ama. Amen po ba yun? Sabi po niya, Mama Maris, may nag-utos sa akin na ako'y tumayo sa may stainless at ako ay mahulog. Sinunod ko, yan ang patutuo sa iyo ng Ama na wala ka na sa Kanya. Kasi ang narinig mo na yung utos ng kalaban. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po ang sabi niya sa mahal na Apo, alam ko na po kung bakit pinatupad dito sa akin ng Ama, sapagkat ayaw niyang habang buhay akong makulit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At salamat sa Ama, nag-alala po ako sa Kanya bilang isang tao. Tita niya, syempre po sa kaloob ng ating Panginoon, hinahaplos po yan at pinapalitan ng tangan-tangan, gabi-gabi o dilikay at sywete. Alam niyo po, nagpuri ako, Mami Beth, puring-puri ako sa Ama, pinupuri ko siya. Ang sabi po ng kanyang ina, Manang Maris, habang ginagamot ko po at hinahawakan ko po ang kamay ng aking anak, ang bawat dahon ay umaawit kaming sabay, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. At habang dinadampi po niya ang dahon, umaawit sila ng Ama namin na sabay na mag-ina. Kaya sa loob ng 1 linggo, magdadalawang linggo, ito na po, halos umimpis na po ang maga ng kanyang kamay. At itaas mo na itataas niya, na igaganyan na po, at ang mahal na Apo ang magbe-bend.
Mamaya po kung ipagkakaloob ng ating Panginoon, mga kapatid, yan po ang bawat kaganapan na kung wala ka nga sa Panginoon, hindi mo pa rin maipagsisigawan ang kanyang kabutihan sa iyong mga pinagdaraanan. Amen po ba yun? Subalit ng dahil ang Diyos ang may takda ng lahat, siyang may kapahintulot na ibigay sa iyo ng kalaban, siya rin ang may kaparapatan upang palayain ka at magkaroon ng kagalakan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya eto po kami na magtita. Salamat sa Ama sa patnubay niya, na sa kaparaanan na dulot niya na pagdalisay, wala pong sama ng loob, walang katanungan, kundi higit na kapuspusan para makilala siyang lubusan. Na sa kaparaanan na dulot niya, pinatutuhanan lang niya, wala ka mang salapi, tanggihan ka man sa kung saan dako, subalit sa dakong ito kailanman ay hindi ka tatanggihan ng Diyos para gamutin ka, para ikaw ay bigyan ng kaukulan at matuwid ang iyong landasin patungo sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, ang Kanyang kinalugdan na tunay at tunay na ginagamit ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At kanina po, pang 5 banyos ko po kanina, 5 araw na banyos, hinagod po niya ang aking buhok, sinabon, at ito po ang bahagi ng banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Anak, pag nilayan mo kung paano kung hinahaplos ang mga buhok mo at sinasabon ito, ganyan din ang balangkas ng ugat sa inyong mga katawan. Patuloy ko itong nililinis upang makadaloy ang tubig at dugo at kamtinyo ang mainam na ginhawa. Kung ikaw ay naroon lamang sa kung saan dako bilang tao at nadala ka sa kung saan, hindi mo kakamti ng kagalingang ito sapagkat iba ang gawa ng tao sa gawa ko. Buhay po ba ang Diyos? At ito po, purihin dakilain ng ating Panginoon. Napakagaan na aking pakiramdam. Nasabi ko nga po sa Panginoon, binigay niya sa akin yung ultimatum na pagdalisay sa aking katawan. Na ang masamang hangin ay pumasok sa spinal. Binabarahan ang pagdaloy ng dugo at tubig paakyat sa aking ulo, kaya hindi ako makabangon. Kaya kung paano ang kaukulan na, sabi ko nga, magbata po kayo kung ano man ang sakit na nararamdaman nyo, gawin po muna natin ang kalooban ng Diyos na tumupad kahit nasasaktan po tayo. At kapag itinakda na ng Ama na naramdaman niya sa iyo ang katapatan mo, yung lahat ng hirap na yon, hindi mo na mararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Kagaya po ng ilang araw na walang pagtulog, na nakaupo lang po, palakad-lakad, dilat ang mata. Subalit salamat sa Ama, sapagkat siyang nangangalaga, hindi mo mararamdaman sa isip mo na ikaw ay hilong-hilo o sa katawan mo na ikaw ay puyat na puyat. Kundi walang pinagkaiba sa unang araw din ng pamangkin ko nang ito'y namamaga. Hindi siya makatulog, kundi pagluha. At sinasabi niya, Apo bro, pagalingin mo ako. Pinagsisisihan ko ang kakulitan ko. Buhay po ba ang Diyos? Yun po mga kapatid. Hingin po natin ang kagalingan na mula sa Diyos. Subalit sumuko po muna tayong lubos upang maramdaman natin kung ano ang kaya niyang gawin sa ating buhay. Muli, magandang umaga sa umagang ito. Salamat po, Mother. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong alagad, si kapatid na Gloria. Buhay ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, tunay na ang Diyos ay mahiwaga, tunay na siya ay dakila. Gayon na lamang ang pag-ibig niya sa kanyang mga anak. Sa dati kong buhay na hindi pa po ako nakakatanggap ng biyaya ng Espiritu Santo, wala pa akong ganap na pakilala sa ating Panginoon. Ako po nung bata pa, dahil sa mayroon akong angking talino na mula sa ating Panginoon, bagamat hindi ko po alam na nung kapanahunan na yun sapagkat ako'y bata pa, hindi ko pa abot yung mga yaon na ang isang talino pala ng isang tao ay mula sa ating Panginoon. Bata pa po ako maliit, ako po ay dinadala ng aking ama, ng aking magulang sa pagsali-sali sa mga singing contest at doon po, lagi ako nananalo. Sa madalit salita po, kumikita po ako
ng kaunting halaga para ipantulong sa aking mga magulang. Nang kapanahunan po na yon, kapag po ako ay sumasali sa mga singing contest, lagi ko pong kasama yung aking ama at ina. Katulad po ni, di po ba, pumanaw na po, yung pong magulang ng aking pong kumarit kaibigan na si Regine, yun po ang amin dati namin mga kasama. Ngayon po, nung kapanahunan po na yon, katulad din niya, ang aking ama po, ang aking kasama. Very close po ako sa aking ama. Subalit sa aking pong ina, hindi po ako ganun ka-close. Bagamat gustong-gusto ng ina ko na lagi sumasama siya sa akin, kapag meron singing contest, papalansyahin niya na ng tuwid na tuwid yung aking mga damit upang maganda siyang titignan kapag suot ko na. Subalit kung minsan po dahil sa aking kabataan noon, ang isang ina, ganun siya ka-proud sa akin. Madalas po, inaayawan ko siyang kasama. Sapagkat ang pakiramdam ko po, napapahiya po ako sa kanya. Sapagkat sa tuwing kakanta po ako, halimbawa po sa stage, kumakanta ko. Nung bata po kasi ako, payat na payat po ako. Halos para pong malnourished ang itsura ko, payat po talaga. Ngayon po, siyempre, hindi naman lahat na yan nagagandahan sa'yo kumanta. Lalo na't kung payat na payat ka. Nung kapanahunan po na yon, lagi po talaga akong napipintasan. Ang ginagawa po ng aking ina, nakikipagbabag po. Kuminsan, kumakanta ako sa entablado, kuminsan may nagkakagulo doon. Hindi ko po alam yung po palang ina ko. Dahil ayaw niya, napipintasan niya yung anak niya. Di po ba kasi ganun tayo mga ina eh. Pagka pangit-pangit nung anak, kaganda ka nung aking anak kabango, mabaho naman. Di po ba ganun yung mga nanay. Ganun ka-proud ang aking ina. Kuminsan po, sabi ko, ina, hindi na nga kita isasama. Wag nang isama, hindi ka na isasama. Kasi ako, single lang ang ating sinasakyan. Edad po ako noon ng mga 15, 16, 17. Ganyan po ang edad ko. Sabi ko, hindi na kita isasama. Kasi lagi na lang akong napapahiya sa'yo. Ganun ko po kasi sagutin ng aking ina. Hanggang sa, kuminsan po, sabi ko, may kanta sa ganon, sasabihin ng aking ama. Ang aking pong ina, mauuna pang gagayak. Kung ang kanta ko'y alas 8, alas 5 pa lang, nakabihis na siya. Sabi ko, ama, huwag mo isama yan, ayokong kasama yan. Dahil hindi nga po ako makaramdam ng ano sa kanya, akala ko, yung ginagawa niya na yon, mahilig lang siya. Samantalang hindi ko naramdaman yung, parang hindi ko nararamdaman yung pagkalinga niya sa akin. Ngayon po, sabi ko, lagi mo na lang akong napapahiya ako sa'yo. Kung minsan pag may kausap, tatawagin ako. Eto yung anak ko, si Bebe, magaling kumanta to, napakahusay nito. Siyempre po, para ba akong napapahiya? Eto, magaling kumanta tong anak ko na to. Nung edad po na yun, siyempre hindi ko po naaabot yun. Para bang naano po ako sa aking ina na lagi akong pinagyayabang. Nagkaroon sa halip na ako'y matuwa dahil ang ina ko proud sa akin. Hindi po ako nakaramdam ng tuwa. Siyempre, saan po ba naman kayo matutuwa? Ang akin pong ina, sa sobrang kaproudan sa akin, pupunta sa barangay, sasabihin po sa ermano, isagala mo yung anak ko, may damit. Siyempre po, hello, hindi naman po ako pansagala, ano po? Siyempre, yung mga sinasagalang dalaga, yung magaganda, tsaka yung may mga itsura. Ngayon, kung ang laban po ay marathon, pwede ko doon. Hindi naman po marathon Sasabihin ng aking ina, kasama pa po ako, di siyempre nakakahiya yung bang para ba akong pinag-aarurutan. Ito kang anak ko, may damit kailan ba Flores? Siyempre po nahihiya po ako hanggang sa, lagi ko pong naaano sa kanya yun na lagi niya akong pinagyayabang. Dahil nga, bata, di po ba? Hanggang sa, nang ako po ay edad 17, 18. Dahil 19 years old, nag-asawa po ako. Hanggang sa kumakanta na nga po ako sa mga malalaking restaurant. Kasama ko po ang aking ama. So kasama ang aking ama dahil very close ako sa aking ama. Sa ina ko talagang hindi po. Hindi po talaga ako, hindi ko makuha yung, sa ina ko po kasi katak po ng katak yan. Katatatatak, ganun po ng ganun, daldal. Ngayon po, nung panahon ng edad 17, 16 years old, kumakanta na po ako. Dahil ganun kalakas ang aking kalooban. Dahil ang katwiran ko po, kumikita ako Di po ba? Natutulungan ko kayo pag wala tayong pambiling bigas o pag wala tayong pambiling ulam, may pera ako rin ang gumagastos sa atin Ganun na po yung nasa isip ko, ganun na po ako kasutil. Hanggang sa wala na po akong ginawa kundi sagot-sagutin yung aking magulang. Yan po ay totoong nangyari sa akin. Pinagsisisihan ko po na ginawa ko ito, na sinabi ko pa nung araw na tandang-tanda ko, hindi po ako nahihiya sa inyo na ilahad itong aking buhay sapagkat itinalaga ko ang aking sarili. Magmula nung makilala ko ang Panginoon, itinalaga ko ang aking sarili na hambing sa isang bukas na libro na kahit sino ay maaring tumingin at maaring basahin ang istorya ng aking buhay.
Nangyari po sa amin, sabi ko po, dumating po ako sa part na, yung para po nagkaroon ako ng ano sa kanila, sabi ko, ako na nga nagpapakain sa inyo gumaganyan pa kayo. Nasabi ko po yung ganong salita, subalit po yung aking mga magulang talagang hindi po sila umiimik. Napakasakit. Subalit wala akong naramdamang sakit. Sa kanila, nasaktan sila, subalit ako'y wala. Nang dumating po ang takda na ako ay nagkaroon na ng kabiyak ng puso. Dito ko na po naramdaman ang hirap pala ng maging magulang. Nang dumating sa aking buhay, yung aking anak na ako'y sinasagot na't binabarumbado na, ang pakiramdam ko po'y para akong sinasaksak sa puso. Naalala ko po ang aking magulang. Naalala ko kung paano ko sinasagot-sagot ang aking ina. Naalala ko kung paano ko binabarumbado ang aking ama. Sapagkat ang alam ko sa aking sarili, kaya ko nang mabuhay ng mag-isa. Ang sabi ko sa aking ina, sapagkat nung kapanahonan nga po na yon, magkakasama po kami nung aking mga kaibigan, kumakanta po kami sa Baliwag. Ayun po si Paring Boyet, doon ko po yan nakilala sapagkat siya po yung manager namin sa The Angelos Restaurant, isa po sa malaking restaurant nung araw na aming kinakantahan. Pinasya ko po sa aking sarili na mamuhay akong mag-isa. Pinatira po ako ng kaibigan namin doon po sa Baliwag. Hindi ko po nararamdaman yung sakit sa isang magulang na iwanan ko sila sa oras na ako'y kailangan nila. Ako yung nakakatuwang nila dahil ang pakiramdam ko po, nasasawa na ako Kumikita ako, wala namang napupunta sa sarili ko, kundi puro lang sa kanila, sa mga kapatid ko. Pag may kailangan, ako tatawagin. Bagamat karampot lang naman po yung na-share ko. Pinupuntahan ako ng aking magulang doon sa bahay na aking tinitiran, subalit ayaw ko pa rin umuwi. Sapagkat masaya ako na nag-iisa, nagagawa ko ang lahat ng aking gustong gawin sa aking buhay. Subalit yun nga po, nang ako ay magkaroon na ng asawa, nagkaroon ng 5 anak. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na yung pong aking anak na babae, kung paano yung ginagawa ko sa aking magulang, gayon din ang ginagawa niya sa akin. Bumalik po sa aking lahat yon at ang sabi ko po sa Panginoon tunay na walang utang na hindi mo pagbabayaran. Sapagkat kung ano yung ginawa ko sa aking magulang, gayon din ang ginawa ng aking anak. Subalit, nang makilala ko ang Panginoon, nakatanggap ako ng biyaya mula sa banal na Espiritu, nagsumikap ako sa aking buhay, nagsumakit akong magpakatotoo, sapagkat gusto kong ipakita sa aking mga anak kung ano ang tinutunguhan ko sa dakong ito. Namatay ang aking kabiyak, nag-iisa ako sa buhay, nag-iisa akong ama, nag-iisa akong ina. Sadyang kay hirap po pala. Sa oras na may problema yung aking mga anak, ako yung tatawagan. Sabi niya, Nanay, may problema dito, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Napakahirap po pala maging isang ina sapagkat hindi ko kayang ipakita sa aking mga anak ang aking kahinaan bilang isang ina. Sapagkat nais kong ipakita na ako'y isang ilaw na kung saan sila'y nadidimlan, ako'y magsisilbi nilang kaliwanagan. Kapag sila'y nawawala ng pag-asa, nais ko'y gusto'y makita nila sa akin ang kalakasan upang sila ay hindi paghinaan. Bagamat nagaganap po sa aking buhay na pag ako'y nag-iisa, sadyang doon po ako humahagulgol ng iyak na nag-iisa. Kaharap ang larawan ng Divine Mercy at doon ako dumudulog sa ating Panginoon. Ipipikit ko ang aking mga mata at iaalay ko ng buong buo ang aking sarili at ang aking anak. Sabi ko sa Panginoon, Ama, bigyan mo ako ng lakas sapagkat ayaw kong makita ng aking mga anak na ako'y nanlulupaypay. Ayaw kong makita ng aking anak na ako'y pinanghihinaan. Ayaw kong makita ng aking anak na ako'y nadidimlan. Pagkat gusto kong patotohanan kung ano ang aking dito sa dambana ay tinunguhan. Pinilit kong magbagong buhay. Kung paanong sabi ni Madam Beth, sabi niya, kung paanong ako pinulot sa putikan, ako naman ang sinasabi ko, ako'y karumal-dumal. Hindi ako nahihiya na sabihin sa inyo kung ano man pinagdaanan kong buhay, sapagkat ang nakakahiya ay yung gumawa ng masama. Sa Diyos na nagpapakatotoo, ngiti mo pa lamang, batid na ng Ama ito. Ang sabi ko nga, nabasa ko yung sa Facebook ng mahal na apo na
wag gamitin yung sa mga masasamang picture. Halimbawa po, picture, video, hindi dapat ginagamit. Totoo po yan, nag-comment po ako. Totoo po yan, sapagkat bilang ako sa aking katauhan, ang sabi ko nga, nais kong patotohanan sa aking mga anak kung ano baga ang aking tinanggap sa aking buhay. Nais kong mismong ako'y tularan nila bilang makita nilang ako'y nagsusumikap na magbagong buhay sa aking sarili. Sapagkat nung araw na nabubuhay ang aking asawa, napakabait niya, bagamat mahirap lang, talagang itinaguyod kami ng maayos sa aming buhay. Kaya nang ako'y matungo sa dakong ito, pinilit ko't ipakita sa aking mga anak na ako'y nagpapakatotoo at hindi ako mapagpaimbabaw lamang na tao. Dumating ang panahong na wala na ang aking kabiyak. Kami na lang mag-iina. Kung minsan po, vigil, darating yung aking dalawang anak sapagkat malayo ang kanilang pinanggagalingan sa kanilang hanap buhay, hindi maaaring araw-araw umuwi. Kung minsan natataon na vigil, hindi po ako umaattend sapagkat gusto ko'y magka-banding-banding kami ng aking mga anak sa oras na yon. Uuwi ng Sabado, Linggo ng madaling araw, aalis sila. Galak na galak ang puso ko na nakikita sila kapag sila'y nakahiga. Isa-isa ko silang pinapandawan sapagkat batid ko na nang nabubuhay ang aking kabiyak, hindi ko nagawang sila ang aking asawa ay paglingkuran. Sa halip na paglingkuran ko ang aking kabiyak, siya ang naglingkod sa akin. Kaya ang sabi ko sa aking sarili, kung ano man ang pagkukulang ko sa aking kabiyak, ibubuhos ko sa aking mga anak. Kaya kung papaano po ako'y nagsusumikap ng gano'n na lamang, hanggang sa hipuin ng Diyos ang puso ng aking anak na babae, unti-unti siya ay nabago. Sapagkat nakita ng aking anak ang aking katauhan kung papaanong nagsumikap akong magbagong buhay. Napakasarap pala na alalahanin ka ng iyong anak. Minsan dumarating sila sa gabi madaling araw, sinasabi ko, akin na yung mga labahin nyo. Samantalang sa dati kong buhay, ang aking kabiyak, short lang, hindi ko pa malabhan. Lalaban niya ang kanyang sariling damit. Samantalang ako'y hindi ko yun lalabahan o gagalawin. Ano man ang aking pagkukulang sa aking kabiyak, pinupunoan ko sa aking mga anak. Akin na yung labahin, ako na maglalaban yan. Kay sarap po pala, nasasabihin sa iyo ng anak mo na, Nay, kumain ka muna bago ka maglaba. Nay, halika muna rito, ito yung kainin mo muna ito. Sapagkat sa dati kong buhay, hindi ko po yun naranasan. Sapagkat nakikita nila kung papaano ako. Ang tawag nga po nila sa akin ay jologs. Sapagkat ako yung ina na para lang nila akong kapatid. Mapagbiro ako, ma-joke ako. Subalit, gayon pa rin naman, walang binago ang ating Panginoon sa aking buhay. Kung paano ako noon ay masayahin at ma-joke, gayon pa rin naman, dinagdagan pa ng Ama, sapagkat katotohanan siya ang tinanggap ko, galak ang sumapuso ko. Ngayon mga minamahal ko, sa tuwing ganon ang ginagawa sa akin ng anak, naaalala ko, nagbabalik sa akin ang aking ina. Nang minsan siya ay may sakit, ang sabi niya, Be, may sakit nga ako kasi ganito, ganun nangyari sa akin Dadaing siya ganon. Pero pag binigyan mo ng pera, gagaling. O sabi ko, yan ang pera. O pag nakita 500, gagaling na. Masaya na siya. At masaya rin naman ang puso ko. Subalit, hindi iyon ang tunay na saya na hinahanap ko. Sapagkat hindi nga po kami ganon ka-close ng ina ko. Gusto kong sabihin sa aking ina na, Ina, mahal kita, pero nahihiya po ako. Talagang hindi ko po masabi. Dahil hindi po ako nasanay ng ganon. Hindi ko masabi sa aking ina na, Ina, magpagaling ka kasi mahal kita Hindi ko po talaga masabi. Subalit, ang Panginoon ay napakadakila. Bago niya kuhanin ang aking ama, sa dako na ito, niloob ng ating Panginoon na masabi ko sa aking ama, ang aking paghingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang sa kanila. Na alam ko, na sandalang iyon ay kapwa pagbunot sa amin tinik sa puso. Hanggang sa ang ama ko ay biyawian ng buhay, wala akong pinagsisihan. Sapagkat ipinakita ko sa aking ama ang aking pagmamahal. At batid ko na labis-labis ang kanyang kagalakan nang ako umatungo sa dako na ito.
Kung kaya't hinihiling ko sa ating Panginoon, ang sabi ko, Ama, alam ko darating ang takda na ang aking ina ay babawian ng buhay. Idinudulog ko ang kanyang kaluluwa sapagkat nung ikay anak na nagmamahal, wala ka ng ibang hihilingin pa kundi ang kagalingan ng iyong mga mahal sa buhay, kagalingan ng kaluluwa. Ang sabi ko sa aking sarili, mga kapatid, hanggat may oras pa pala, bigyan natin ng tamang panahon ng ating mga magulang na hindi ko ito nagagawa sapagkat mayroon na nga akong pamilya. Subalit kung tayo walang pamilya, lingapin natin ang ating ina, lingapin natin ang ating mga magulang sapagkat ang ating mga magulang, sa utang na loob natin sa kanila ang ating buhay na ito sapagkat kung papaano sila ay pinagtiwalaan ng ating Panginoon na tayo ay bigyan ng buhay. Utang natin sa Diyos na buhay kung papaano pinagkatiwalaan ng ating magulang na tayo iluwal sa sangkaliwanagan. Mga minamahal na kapatid, mga ina na naririto, kung papaanong ibinahagi ko ang buhay ko, bilang isang ina, lingapin ang ating mga magulang. Ikaw na ina, gayon din naman, lingapin mo ang iyong anak. Sapagkat kung papaano sa kabiyak ng puso ay hinandog sa iyo ng Ama, regalo naman na napakainam ang anak mo, supling na naturingan. Kung minsan, nahihiya din po ako na tuwing ay tatayo sa harapan upang ibahagi ang aking buhay. Subalit, ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Gagamitin ang iyong bibig upang magluwal ng pawang katotohanan. Hindi marapat ikahiya ang magsabi ng totoo sa kapwa. Hindi rin masama na ang katotohanan iyong ilathala, kundi sa gawang masama, doon ka dapat mahiya. Kaya mga kapatid ko, mga anak na naririto, sabi ko nga po, alam ko ibibigay ng Panginoon ang pagkakataon na masabi ko sa aking ina na siya ay mahal na mahal ko. Hindi man ngayon, alam ko itatakda niya ito. Huwag nating gawin o pagdating ng takday magsisi tayo pagkat ang isang salitay hindi natin nasabi sa magulang natin ito. Kay daling sabihin, subalit bakit hindi mo magawa? Anak mo, hindi mo rin magawa, kalingaing totoo. At ikaw din naman na anak, di mo rin magawa, sa anak mo ay magpatawad. Sa sandali pong ito, mga kapatid, bagamat wala rito ang aking ina, nais ko pong umawit para sa kanya. Sa inyong lahat, sa mga anak na naririto, narito ang ating awit para sa ating ina. Sana'y di magmaliw ang dati nung araw, nung munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog, nalapis ang himpi. Ang tanglaw ko'y tala, ang tanot ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay.
Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati pong araw. Nung munti pang bata sa piling ni nanay, nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Mga anak, mahalin natin ang ating magulang pagkat pag wala na sila, sabihin mo man na mahal mo siya, hindi mo na masasabi pa. At sa sandaling ito, nais ko naman pong awitin ang awit ng isang ina sa kanyang anak. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, umaasa na isang araw ay mamahalin mo. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, umaasa na isang araw ay mamahalin mo. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na.
sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang pasakit mo ay kukunin ko, ang hirap ng loob mo ay tatanggapin ko, ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Buhay ang Diyos! Nako, mga kapatid, alam nyo po, nandun pa lang ako, talagang kagabi pa, iba na po yung dagundong ng puso ko. Subalit, pamaya-maya, biglang may tumawag. Kailangan daw po ako sa meeting. Ang sabi ko, nako, talagang kuminsan ng Diablo nakaano ako magbabahagi ako ngayong araw na to, pero, sabi nga ng tao, sa Panginoon, subalit, hindi niya ako nagambala. At naihayag ko ang marapat na pahayag ngayong araw na ito sa nasa ng ating kalooban. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ang lahat po ay naanyayahang magsitayo.